Welcome to Donmar TV News Channel. Pinag-aaralan na ng legal team ng Malacanang kung maaaring gamitin ang Compassion Special Permit na ipinagkaloob ng Food and Drug Administration sa 10,000 doses ng Sinopharm vaccines upang matrukan si Pangulong Rodrigo Duterte ng bakuna nito. Matatanda ang pinili ni Pangulong Duterte ang Sinopharm vaccine. Gayunman, kinumpirma ng palasyo na hindi pa natatanggap ng PSG ang 10,000 doses ng Chinese vaccines. Samantala, laking pasasalamat naman ng pamahalaan dahil sa wakas ay darating na ang 600,000 doses ng CoronaVac na donasyon ng China sa Pilipinas sa araw ng Linggo, February 28. Inaasahan na darating sa araw ng Linggo, itong linggong po ito ang Sinovac. Kaya po excited na tayong lahat. Sa nakalipas sa 35 taon, ramdam pa rin naman ang naranasan noong martial law sa ilalim ng rehimeng Marcos. Nangyari nung martial law kay Marcos ay nauulit ngayon. Si Marcos maraming pangako ng maahon sa kahirapan ng mamamayan, ganun din si Duterte. Si Marcos ay nangako ng tunay na reforma at pagbabago, ganun din si Duterte. Si Marcos ang gobyerno puno ng militar, ganun din si Duterte. Pero unlike Marcos, hindi hahaba si Duterte katulad ng martial law. Tatapusin natin ang dinastiya ni Duterte nitong darating na mga panahon. Hindi rin nila napapanahon ang maagang pamumulitika dahil nasa panahon pa tayo ng pandemya. Siyat na hinaharap ng bansa natin. Hinaharap ng bansa natin pandemya. Ang hinaharap ng bansa natin walang kaparis na krisis sa ekonomiya. Bakit pamumulitika at eleksyon ang kanilang gustong unahin? Yan ba ang sasagot sa problema ng pandemya sa kasalukuyan? Ang sinasabing administrasyon na magdudulot ng pagbabago ay nagpapakita ng isang masamang halimbawa sa pamumulitika sa napakaabang-agang panahon. This is nothing but vulgar early campaigning at dapat makita ng taong bayan na ang ganitong klaseng kandidato ay hindi karapat-dapat sa kanilang boto. Sa kabila nito, nais nilang iparating sa mga Pilipino ang mahalagang aral ng EDSA People Power Revolution. Napakahalaga pa rin po na huwag natin bitiwan ang mga aral ng EDSA kasi po paglaban sa diktadura. At sa palagay ko po sa ngayon, wala po sa ating mga kababayan at nananais na bumalik tayo sa sitwasyon ng diktadura noong panahon ni Marcos, na bumalik tayo sa martial law, na bumalik tayo sa dynasty ng walang kapatiran na pamumuno ng isang pamilya lamang. Samantala, bilang paggunita din sa anibersaryo ng EDSA Revolution, nagsagawa din ng motorcade ang alyansa ni Inday Movement mula sa Pasay City patungo sa Quezon Avenue para sa isang press conference. Ayon sa kampo ng alyansa, hindi dapat nababahiran ng anumang kulay ng politiko ang paggunita sa makasaysayang People Power Revolution. Si Presidente po ay nagbabala sa pagbabalik ng isang senador sa 2022 sapagkat ang tinutukoy niya po ay si Antonio Trillanes. Dahil daw pag ito makabalik sa Senado, naku, ibibenta kayo nito sa demonyo, he will sell you to the devil. Sa kanya pong pagbisita kahapon, pinayuhan niya po yung mga Pilipinong boboto na iwasan nyo itong si Trillanes pag ito'y tumakbo na muli. Magbantay kayo. He will sell you to the devil. Be careful of Trillanes. Kapag yan nakaupo, patay. Ako, sabi ko sa mga Pilipino, pag yan ang naging opisyal ninyo, di kayo. Walang hiya yan. Sa totoo lang. O hindi ba, alam nyo, ito talaga kasi si Trillanes. Marami itong tabulastugan Maraming paninira ang ginawa nito. Natatandaan nyo nung kandidato pa lang si Presidente Duterte? Hindi ba sabi niya, yan si Mayor Duterte, daming pera niyan. Milyon-milyon dyan sa BPI branch. Dinalanan niya pa ang BPI branch. Ay, tinawagan ako ni Mayor Duterte. Sabi niya, Sal, hawakan mo nga yung kasong yan. Okay. Madalit sabi, di ako naging abogado niya. O yun, napatunayan nun natin. Yan, punta kayo dun sa BPI branch.
Ang laman ng savings account niya, wala pa yatang 16,000 eh. Sus Maria Josep. Siniraan siya ng siniraan. Maraming paninira. Binili pati si Kitty. Yung anak niyang ngayon teenager na, aba, kasama din sa drug links eh. Talaga naman itong si Trillanes. Biro nyo, pinag-aral nyo, libre, sa PMA, binihisan nyo. Pagkatapos, ang una niyang ginawa, hindi nga ito lumaban sa battlefield eh. So, opisina lang to. O biro mo eh, isa sa mga nanguna doon sa kudita, ayun, nagkudita, isang putok lang ang narinig, sumuko na. Pero marami yung nabola ito kasi biro nyo, nanalo sa Senado eh. Kaya nung Senado siya, naku, ginawa niya naman plataforma yun para siraan. Maraming sinirang buhay ito. Natatandaan niyo sino na nga ba yung nagpakamatay na dating Secretary of National Defense, na General? What's his name now? Si Secretary Angelo Reyes. Remember him? When he went to Marikina, dun sa puntod ng kanyang magulang, and then he shot himself. Alam niyo ba ang dahilan? Because he was shamed. Pinahiya po siya sa Senado nitong si Trillanes. That is the reason why he committed suicide. Sa laking kahihiyan. Pero pinahiya siya doon. Marami yung talagang sinirang buhay itong si Trillanes. Oh, pati na nga yung, ano na nga ba yung, ano pa ba yung isa na inilabas niya si, what's his name now? Yung Matrix. Ano bang pangalan nun? Yung pala siya, ayun, si Bikoy. Yung si, hindi ba siya rin yung nasa ilalim ng Bikoy? Kung saan gumawa rin ng istorya, inamin ni Bikoy na si Trillanes sa may kagagawa nito. Marami yung kalukuhan to eh. Pati yung, pare sa International Criminal Court, hindi po ba, sinasabi rin ng isang abogado, actually si Trillanes nagpakulo niyan eh. Kaya winidraw niya na nga yung kanyang communication sa ICC. Kaya tama ho yung sinasabi ni Presidente. Be wary. Kayo'y mag-ingat. Baka ito, mabola na naman kayo. Kaya ako naman ho, alam nyo, mga Pilipino, alam na nila kung sino yung mga hindi lang pasaway, kung hindi talagang sinisira ang ating mga karapatang demokratiko. Ginagamit nila yung karapatan para manira. Hindi para i-uphold o i-protect ang integridad ng bansa kung hindi sirain.